Pag-uusapan naman natin sa araw na to guys, no, tungkol naman sa totoo na simbahan, no. Kahit ano pa mang relihiyon yang inaaniban nyo, ano pa mang simbahan niya ang pinapasukan nyo, ang mahalaga ay malalaman nyo or makilala nyo kung talagang totoong simbahan nga ba yung pinapasukan nyo, kung totoo nga bang mga alagad ng Diyos yung mga namumuno dyan or mga sakop ng simbahan na yan, no. Kasi alam naman natin na sa panahon ngayon guys, no, naglipana na ang mga kulto, 'di ba? Naglipana ang mga peking propeta ng Diyos, 'di ba? Na nagpapanggap na mga alagad ng Diyos pero ang totoo ay sila ay mga antichrist, 'di ba? Naglipana na 'yan sa mundong ito kaya dapat marunong tayong kumilala, marunong tayong kumilatis ng totoong simbahan, ng totoong relihiyon, no? Kasi pinapaalala ni God sa atin 'yan dito sa Matthew chapter 7, verse 15 to 16, no? Beware of the false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You will know them by their fruits, di ba? Pinag-iingat nga tayo ni God dito kasi ang nakasaad dito, mag-ingat daw tayo sa mga peke na propeta or mga huwad na propeta na nagpapanggap sila no, lumalapit sila sa atin bilang isang maamong tupa, pero ang totoo sila ay isang mababangis na asong gubat, di ba? Nagpapanggap sila bilang alagad ng Diyos, nagsusuot sila ng mga kasuotan no, ng isang pari o nagpapanggap sila ng kasuotan ng isang alagad ng Diyos, pero ang totoo iba ang laman ng isip at ang laman ng puso nila, no? Para sa selfish ambition nila yung ginagawa nila, kaya sila ay nagpapanggap, kaya dapat marunong tayong kumilatis, no? Para huwag tayong malinlang ng ganitong uri ng mga tao, no, na mapagpanggap, mapagkunwari. Saka anong sabi dito sa ano? Anong sabi dito sa Jeremiah chapter 23 verse 11, no? Ang nakasaad dito ay both prophet and priest are godless, even in my temple I find their wickedness, declares the Lord, di ba? Pinapaalala na sa atin ni God na sa panahon natin ngayon, no? Hindi na natin alam kung sino pang pagkatiwalaan natin. Nakasaad dito, pari-parehas na daw ang mga propeta at saka mga pari ay wala nang kinikilalang Diyos, godless na daw. Nakasaad dito, puro na sila mga masasama, 'di ba? Pasintabi na lang sa mga mabubuti pang mga alagad ng Diyos, ha? Pero yan kasi ang nakasaad dito sa Bible, no? Kahit daw sa templo ng Diyos, nakikita ng Diyos yung kasamaan ng mga propeta at ng mga pari na to, kaya dapat tayo mag-ingat kasi yung mismong alagad sa simbahan ay hindi na natin alam kung tunay nga ba na alagad, tunay nga ba na mga banal, 'di ba? Tunay nga ba na mga anak ng Diyos, 'di ba? At saka, ang tunay na simbahan, no, dapat nagtuturo yan ng mga salita ng Diyos, lalong-lalo na yung gospel ni God, kasi yung gospel ni God, nandiyan nakapaloob ang kaligtasan, kaya dapat yan ay malaman ng tao, kasi pinapaalala sa atin ni God, no, kaya nasisira daw ang mga tao, no. Ang sabi ni God dito sa Hosea chapter 4 verse 6, no, my people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I also will reject you from being praised for me. Because you have forgotten the law of your God, I also will forget your children, di ba? Ang sabi dito, sabi ng Diyos, no? Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang sa kaalaman. Dahil kulang sila sa kaalaman tungkol sa akin, sapagkat kayong mismong mga pare ay tinanggihan ninyo ang kaalamang ito. Ibig sabihin, no? Kaya nagkulang ng kaalaman yung mga tao, yung mga mamamayan, no? Kasi hindi itinuro ng simbahan, hindi tinuro ng pari yung mga salita ng Diyos, no? Na yan dapat ang responsibility nila kasi bilang alagad ng simbahan, no? Sila ang nagre-represent kay God. Dapat pinag-aaralan nila yung mga salita ng Diyos. Pero ang sabi dito, nireject nila ang kaalaman sa salita ng Diyos, di ba? Hindi nila pinag-aaralan. Kaya ang nangyayari, no? Hindi nila na ituturo sa mga tao, kaya ang mga tao kulang sa kaalaman dahil walang turo na mismong galing sa simbahan, no? Kaya sila nasira, no? Ang sabi dito, kaya tinanggihan ko rin kayo bilang mga pari, kaya nireject din sila ni God bilang mga pari dahil kinalimutan nila ang kautusan ng Diyos, di ba? Kinalimutan nila, hindi nila itinuro sa mga tao, hindi nila itinuro sa nasasakupan nila. At saka ang sabi dito ay kalilimutan ko rin ang mga anak ninyo, ang nakasaad dito, 'di ba? Dahil kinalimutan ng pari ang kautusan ng Diyos, kaya hindi nila naituro sa mga
tao na nasasakupan nila, no? Ang sabi ng Diyos dito, kakalimutan din daw niya yung mga membro ng church na yon, yung membro ng church ng ano, no, ng simbahan na yun, na walang alam sa mga salita ng Diyos, kakalimutan din sila ng Diyos, no? Yun ang ibig sabihin ng Bible verse na ito, no? At saka ang sabi dito sa ano naman, no? Ang sabi dito sa James chapter 1 verse 27 naman, paano natin malaman na yung relihiyon or yung simbahan na pinapasukan natin ay totoo, no? Ang nakasaad dito sa James chapter 1 verse 27, religion that is pure and undefiled before God the Father is this, to visit orphans and widows in their affliction and to keep oneself abstain from the world. Ibig sabihin, no? Ang tunay daw na relihiyon, yung dalisay na relihiyon na walang dungis sa harap ng Diyos, ay dapat daw sila ay marunong tumulong sa mga naulila na mga bata, yung wala ng mga magulang na bata, no, mga ulila na, at saka dapat sila ay marunong tumulong sa mga biyuda sa kanilang kahirapan, di ba? At saka ang tunay na relihiyon ay dapat ay iniingatan nila yung sarili nila para huwag silang mahawa sa kasamaan ng mundong ito, di ba? Dapat umiiwas sila na huwag silang mahawa sa kasamaan ng mundong ito, no? Kung talagang sila ay tunay na mga alagad ng Diyos, no? So, paano nga ba natin malaman, guys, no, na yung simbahan na pinapasukan natin, yung relihiyon na inaaniban natin ay totoong alagad ng Diyos o totoong simbahan yan, guys, no? Unang-una na talaga, no, dapat ang simbahan na pinapasukan nyo ay dapat ay nagpipreach or nangangaral sila ng mga salita ng Diyos, di ba? Nangangaral sila ng gospel ni God, no? Dapat tinuturo nila sa mga membro nila or sa mga church members nila yung about sa repentance of sins, di ba? Yung pagsisisi natin sa mga kasalanan natin, tinuturo dapat nila yung salvation, yung about sa kaligtasan natin, at tinuturo nila yung pagtalikod natin sa mga kasalanan natin, tinuturo nila yung about sa hell, kasi yung hell ay totoo yan, di ba? Para magkaroon ng awareness ang mga tao, no, para maingganyo sila na magsisi sa mga kasalanan nilang nagawa at talikuran na nila ang paggawa ng kasalanan at maging born again na para magkaroon sila ng kaligtasan, no? Ganon dapat ang tunay na simbahan, may pakialam sa mga tao, di ba? Dapat ang concern nila yung kaligtasan ng mga tao, no, hindi pera-pera lang, no? Kasi sa naging experience ko, no, isang beses, no, may na-experience ko siya sa simbahan, no, nagsimba ko. Normal naman sa simbahan na may koleksyon talaga, no, normal yan, naintindihan ko yan. Tapos nanguleksyon na ng isang beses, hindi pa nakontento, nanguleksyon pa ng pangalawang beses, di nagbigay pa rin ako, no. Tapos nung patapos na yung misa, nag-announce, nagtitinda pa, may paninda daw doon sa gilid ng simbahan, bumili daw kami. Tapos, nag-announce pa ulit na kailangan daw kaming bigyan ng bote na parang gawin naming alkansyahan, pag-ipunan daw namin ng pera. Tapos, kapag napuno na daw yung bote na yon, ibalik daw namin sa simbahan. O diba, doon pa lang malalaman mo kung talagang tunay nga ba na simbahan yun, o parang namimera lang, no? Parang gusto tayong simutin, no? Parang gustong simutin kung anong meron tayo, no? Doon pa lang, no? Doon pa lang malalaman nyo kung anong klaseng simbahan yung mga gumagawa ng ganun, no? Mga mukhang pera, no? Totoo lang, masintabi lang sa mga gumagawa ng mabuti sa mga simbahan na ginagawa yung responsibilidad nila, no? Pero yung na-experience ko na yun, no, talagang hindi ko nagustuhan ang ginawa ko, hindi na ako bumalik dun sa simbahan na yun, no? Hindi na ako nagsimba muli, no? Tapos, pangalawa naman, ang tunay na simbahan ay dapat ay nagre-recognize or nagsasagawa sila ng Holy Sacraments of God. Ano nga ba yung mga Sacraments of God na yon? Katulad ng no? Ang halimbawa dyan ay yung baptism or yung binyag, di ba? Tapos pangalawa naman dyan ay yung dapat ay may sila, no? Kumpil, yung confirmation, di ba? Nagsagawa sila ng ganon. Tapos pangatlo naman dyan ay ang tunay na simbahan dapat may Eucharist or komunyon. Nagpapakomunyon sila sa mga membro nila or sa mga nila, no, sa mga tao na nagsisimba, no. Pang-apat naman, ang tunay na simbahan dapat ay may kumpisal yan, di ba? Dapat may confession yan, di ba? Para sa mga tao na nakagawa ng kasalanan, no, dapat may ganun, no, nangungumpisal sila doon sa pari mismo, no. Tapos pang-lima naman, ang totoong simbahan dapat ay nag-a-anoint sila sa mga may sakit, no. Ibig sabihin, kapag may mga miyembro sila na alam nilang may sakit, pinapatawag nila sa simbahan para sila ay
ipag-pray, no? I-pray over para sa healing nila, no? Tapos, pang-anim naman, ang tunay na simbahan ay dapat ay may marriage ceremony, di ba? Nagkakasal sila, di ba? Tapos, pang-pito naman, dapat ang tunay na simbahan ay may mga holy orders, no? Yan ang palatandaan na ang simbahan na inaaniban nyo or relihiyon ay yung simbahan na pinagsisimbahan nyo or yung relihiyon na inaaniban nyo ay tunay na relihiyon, no? Tunay na simbahan, no? Talagang ang mga namumuno ay mga alagad ng Diyos, no? Sana maging maingat sana tayo guys, no? Sa pagpili ng mga simbahan na pinapasukan natin, sa pagpili ng mga relihiyon na inaaniban natin, kasi alam naman natin sa panahon natin ngayon, naglipana na ang mga peking propeta, no? Yung mga antichrist, no? Naglipana na sila. Ang dami ng kulto na nagsusulputan ngayon. Hindi natin alam na yung simbahan na pinagsisimbahan natin ay kulto pala. Naging membro na pala tayo ng kulto na wala tayong kaalam-alam, no? Kasi nga kulang tayo sa kaalaman. Simba tayo ng simba pero hindi naman tayo nagbabasa ng Bible, kaya useless din, no? Di ba nagsisimba ka, di mo alam na mali na pala yung tinuturo sa iyo kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible mo, hindi ka naman nagbubuklat ng Bible mo. Kaya ang resulta, naniniwala ka kung ano yung mga sinasabi noong mga nagpapanggap na alagad sa simbahan, no? Kaya ang resulta, makakasala ka sa Diyos kasi wala kang alam sa mga salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, pag wala kang alam sa mga salita ng Diyos, i-reject ka ni God, di ba? Hindi ka magkaroon ng kaligtasan kasi hindi mo inalam kung ano yung mga kautusan ni God. Hindi mo alam kung ano yung totoong mga salita ng Diyos na naaayon sa Bible, di ba? Nagpapaniwala ka sa mga kasinungalingan ng mga alagad ni Satan, di ba? Kaya dapat lang talaga na maging maingat tayo, no? Maging maingat tayo sa pagpasok ng mga simbahan na pinapasukan natin. Maging maingat tayo sa pagpili ng relihiyon na inaaniban natin, no? Kilatisin nating maigi, alamin natin kung yan nga ba ay totoong simbahan, no? Kung yan nga ba ay may pakialam sa atin, no? Para sa kaligtasan natin, no? Hindi yung pinipirahan lang tayo, no? Kasi, no? Nangyari din yan sa akin one time, no? May, kasi, no? May isang relihiyon kasi na parang marami kasi akong feedback na naririnig sa kanila na parang maganda kasi maganda yung turo nila, no? So may FB account sila, no? Nag-message ako, nagtanong ako kung paano mag-join sa religion nila, no? Ang bungad sa akin ay binigyan ako ng mga account nila, no? Bank account, GCash account, kasi mag-donate daw muna ako. Bago daw ako makasali sa simbahan nila, mag-donate daw ako kasi ang simbahan daw nila ay giving at saka sharing, di ba? Doon pa lang malalaman mo na kung anong klaseng simbahan yung na yun, anong klaseng relihiyon, anong klaseng simbahan yung gusto kong aniba na yun, ang mga mukhang pera, no? Hindi ka pa nga miyembro, pinipirahan ka na. Lalo na siguro kung kapag naging miyembro ka na, di ba? Doon pa lang hindi ko na itinuloy yung balak ko na sumali doon sa relihiyon nila, no? Nag-back out ako, hindi na ako tumuloy kasi hindi pa nga ako miyembro, pinipirahan na ako, di ba? Doon pa lang naisip ko na hindi siya tunay na relihiyon, no? Talagang pera-pera na lang, no? Sa panahon ngayon, no? Talagang naiengganyo na ang mga tao kahit na yung nagpapanggap na alagad ng simbahan, mga mukhang pera na din, no? Pera-pera na lang talaga ang anong gusto ng mga tao. Parang yun na yung ginagawa nilang Diyos, yung pera. Kaya tayo na mga God believers, no? Wag sana tayo magpapalin lang, no? Sa mga naglipana ngayon na mga antichrist na nagpapanggap sila na mga alagad ng Diyos, nagpapanggap sila na mga pinuno ng simbahan, no? Pero ang totoo pala ay sila ay mga kalaban ng Diyos, sila ay mga antichrist, kaya dapat ay marunong tayong kumilatis, no? Dapat ay kung para hindi tayo malinlang ni Satan at yung mga alagad niya, no? Dapat ay may sarili tayong Bible, no? Magbasa tayo ng Bible natin para malaman natin ang katotohanan, dahil ang katotohanan yun ang magpapalaya sa atin, no? Para malaman natin yung mga salita ng Diyos, malaman natin yung gospel ni God, para makapag-isip tayo, ma-realize natin, maliwanagan ang isip natin, baka sakaling makapagsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa kapag nalaman natin ang katotohanan at humingi ng tawad sa Diyos at magbalik loob na sa Kanya at maging born again na para sa kaligtasan natin, para sa kaligtasan ng kaluluwa natin, para tayo ay magkaroon ng inheritance doon sa heaven, para mapagkalooban tayo ni God ng eternal life or yung buhay na walang hanggan, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to guys, no? Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone!